Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Proverbs chapter 16 verses 1 to 10. Ito ang nakasulat. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama kaparusahan ang kahinatnan. Kinamuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya gumagalang ay sumusunod malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya ay pagbati. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Yun lang po. Maraming salamat po rin ng Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isa mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 16, sa talata 11 hanggang 15, ito po ang naksaad. Ang nais ni Yahuwah ay tamang timbangan, at sa negosyo ay katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan, at ang nagsasabi ito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari. Kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal, may dalang ulan, may taglay na buhay. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Tayong sa Amang Lumikha lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa Kawikaan chapter 16 verses 16 to 23. Higit na mabuti ang magkaroon ng karunungan at pangunawa kaysa sa magkaroon ng pilak at ginto. Ang daan ng matuwid ay lumilihis sa kasamaan, silang maingat sa kanilang landas ay naililigtas ang kanilang buhay. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay babagsak. Mas mabuti pang magpakumbaba kasama ng mga mahihirap kaysa makibahagi sa kayamanang kinamkam ng mga mayayabang. Ang taong nakikinig kapag tinuturuan ay uunlad, at ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay mapalad. Ang marunong ay kinikilalang may pangunawa, at kung siya ay magaling magsalita, marami ang matututo sa kanya. Kapag may karunungan ka, buhay mo'y bubuti at hahaba. Ngunit kung hangal ka, parurusahan ka dahil sa iyong kahangalan. Ang taong maalam ay nag-iingat sa kanyang mga sinasabi, kaya natututo ang iba sa kanya. Amen. God bless po. Good morning po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 16, verses 24 to 28. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis na panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain ang tao ay nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan, at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa Proverbs chapter 16 verse 29 to 33. Sabi po dito, ang taong marahas ay nangakit ng kapwa sa maling landas,
Ang kumikindat at nagbabalak ng masama ay gumagawa ng kasamaan. Ang uban ay putong ng karangalan kung ito'y bunga ng matuwid na pamumuhay. Mas mabuti ang tao mapagpigil kaysa makapangyarihang mandirigma. Ang marunong magpigil ng sarili ay higit kaysa sa mananakop ng lungsod. Maring ihagis ng tao ang palabunutan, ngunit ang pasya ay mula sa Panginoon. So dito makikita po natin na itinuturo po ng talatang ito yung tunay na karunungan. Ay makikita po talaga ito sa paglayo sa kasamaan, makikita po ito doon sa pagpipigil sa sarili at pagtitiwala po sa Diyos. So dito makikita po natin na yung tao nang hikayat sa iba na gumawa ng masama ay hindi po ito dumadaan doon sa daan ng Panginoon. So yung tunay po ng tagumpay ay hindi po nasusukat ito doon sa lakas ng kapangyarihan, kundi doon sa kakayahan pong kontrolin yung sariling damdamin at ugali. So makikita po natin dyan na kahit gaano kahusay yung plano ng tao, yung Diyos pa rin po yung huling pasya at siya pa rin yung may ganap na kontrol sa lahat ng bagay. So makikita po natin yung buhay na may karunungan ay lumalayo po yan sa kasamahan. At yung namumuhay na may pagpipigil sa sarili at nagtitiwala na ang Diyos ay may huling salita sa bawat sitwasyon. So purihin po muli natin ang Panginoon and God bless everyone.